Bago po topic natin tungkol sa sakit sa puso. Ituturo ko po sa inyo 14 nakakaibang senyales ng sakit sa puso. Normally kasi pag sinabing sakit sa puso, ang iniisip natin, masakit lang ang dibdib, di ba? Yun ang alam nating sakit sa puso. Pero meron palang mga skin signs. Sa balat lang natin, posible makita kung may sakit sa puso. So bilang internist, cardiologist, ito po linya natin. Pakita ko muna yung mga usual signs na alam ninyo. Yung mga chest pain at minsan tumataas yung sakit sa kaliwang kamay, sa neck, yan, alam niyo na yan. Minsan laging pagod, baka may heart failure, hinihimatay, mahina tibok ng puso, palpitation, irregular heartbeat, yan ang mga sign ng sakit sa puso. Pawis na pawis, malapot ng pawis, ibig sabihin mahina minsan ang puso. Hinihingal, possible din yan. Konting lakad lang, hingal na. So ito yung mga usual na alam nyong signs, diba? Pero ngayon, meron tayong 14 na kakaibang signs. Tingnan natin yan. Number 1, pagmamanas. Okay? Pag may nagmamanas, ganyan, maraming causes. Okay? Hindi naman lahat ng pagmamanas masama. Ang pinaka hindi delikado na pagmamanas, yung dependent edema. Yung mga medyo may edad na, edad 50, 60, 70, meron ng mga varicose veins, kaya sa hapon, mas manas. Pwede yon. Yung mga baka sales lady o security guard, lagi nakatayo, lagi nakaupo, pwede magmanas. Yun ang hindi naman delikado, tataas lang pa. Pero merong pagmamanas na mas masama. Pwedeng heart failure, mahina ang puso, kaya nagmamanas. Pwede rin kidney failure, may sira ang kidneys. Pwede rin liver failure. Okay? Pero yung liver failure, usually, tiyan muna lumalaki. Kidney failure, may manas din, pero kasama yung muka sa pamamanas. Pag heart failure, mainly paa ang nagmamanas. So, possible lang yan. Number 2, pwede nag-iiba yung kulay. Pwede mo pakita, Doc Lisa. Nag-iiba kulay ng balat. Nagbu-blue siya. Nagbu-blue, ibig sabihin, kulang sa oxygen yung katawan. Kulang sa oxygen yung arteries. O may barado. Ito, tingnan nyo, nagbu-blue. So, may possibility, may barado yung mga blood vessels. Tawag dito cyanosis, mababa yung oxygen. Hindi natin alam bakit. Okay, titingnan, humihina ba yung puso, humihina ba yung baga. Yan, hindi po magandang sign yan. Papacheck agad sa doktor. Ito mga 14 skin signs. Ito po, Doc Lisa, pwede mo focus konti. Medyo hindi rin to magandang sign. Yung parang may net. Nakita niyo ba? Parang may net yung balat natin. Yan, no? Net to. Net-like, no? So, minsan, pwede mangyari yan pag nilalamig ka. Okay, tapos pag uminit na yung katawan mo, mawawala na. Pero minsan, parang kulang din yan ng blood supply. Pwede rin. O pwedeng may bara sa cholesterol, pwede rin yan. O bumababa yung blood pressure, pwede rin yan. Isabihin, may diferensya sa daloy ng dugo. Kaya nga yung balat, nakita nyo, nag-iiba, nag-net-net. So, kung wala naman kayo nararamdaman, di lang, lakad-lakad, exercise. Pero kung laging ganyan, papacheck tayo sa doktor. Possible blocked arteries, net-like pattern. Tawag dyan, medical term, livedo reticularis. Number 4, ito naturo ko na sa inyo dati. Mga dilaw-dilaw na lumalabas sa balat. Merong dilaw-dilaw, parang taba. Ayan, lumalabas sa mata, kitang-kita. O dilaw, minsan sa tuhod lumalabas. Ang tawag dyan, xanthelasma, cholesterol yan, taba. Diba ang taba kulay yellow? So, pag mataas masyado cholesterol mo, triglyceride mo, pwede ito magkaroon ng ganyan sa mata. Xanthelasma tawag dyan, medical term. Pag sa katawan naman, lumabas sa balat, xanthoma ang tawag dyan. So, kailangan, minsan sa kamay daw lumalabas, sa tuhod, sa likod ng tuhod, dito sa paligid ng mata. Mahirap siya matanggal. Minsan sa dermatologist, sasabihin nila, ilagyan mo na lang ng makeup. Pero dapat pa-check mo cholesterol mo. Pa-check din kung may sakit sa puso. Kasi
super high cholesterol para lumabas na yung taba sa balat. So, hindi lang puso na babalot sa taba, hindi lang liver, fatty liver na babalot sa taba, hindi lang tiyan lumalaki sa taba, pati pala sa balat, lumalabas na yung taba. Ito medyo iba to. May bump sa katawan. Okay? Eruptive xanthomatosis. Pero makikita nyo, yung bump niya may dilaw-dilaw. Oh. Ayan, oh, may wax. So, may dilaw-dilaw sa dulo ng bump. Hindi lang siya rash na mapula-pula. Meron siyang dilaw-dilaw-dilaw. Ibig sabihin, may taba din dyan. So, pwede ring high cholesterol to, high cholesterol or diabetes. Okay, check mo cholesterol level, triglyceride level. Kung mataas, gagamutin kasi lumabas din sa balat. Okay, pero ito, iba itsura. Yung kanina, itsura, ganyan, sambuo eh. Ito, hiwalay-hiwalay. Ito po, yung lagi ko tinuturo, clubbing. Okay? Clubbing, pakita natin, Doc Lisa, kumakapal yung daliri. Ayan, kumakapal. Bumababa. Ito yung normal angle ng daliri natin. Yan, may angle. Kumakapal, nagiging concave, ganyan nangyayari. Pwedeng may congenital heart disease, yung pinanganak na blue baby, may butas sa puso dahil kulang yung oxygen, nangyayari, nagkukulang yung oxygen sa kamay. Kaya pag nagkulang sa oxygen, mga blue sila, kulay blue baby, purple ang labi, purple din ang daliri, kaya kumakapal dito, parang dumadami yung mga ugat. So, clubbing yan. Pwede rin may sakit sa baga, kulang sa oxygen, baka madalas manigarilyo, COPD, matagal na kulang sa oxygen, nagka-clubbing din. May test tayo dyan, tawag dito, Shamroth sign. Di ba lagi ko tinuturo sa inyo, ginaganyan natin yung daliri. So pag ginanyan mo ang daliri mo, kailangan may butas. May butas. Ayan, may butas. Oh. Ito yung normal, may butas. Pag may clubbing ka, walang butas. Ito, walang butas. Ito, club siya. Oh. Wala ka nakikitang araw na pumapasok. Walang ilaw. So, clubbing yan. Diyan mo malalaman kung club. Although, may ilang tao na pinanganak na makapal. Eh. May lahing gano'n. So, kung meron din naman exception. Pero usually, blue baby, may sakit sa baga, sa puso, yan ang chinecheck natin. Pwede nyo gawin. Ito naman, medyo iba na to. Merong mga bukol-bukol sa balat. Pakita mo to, Doc Lisa. May naglalabasan parang protein eh. Parang nodules eh. Okay? Protein build up to. May isang sakit, nagkakaroon ng ganyang nodule sa buong katawan, amyloidosis ang tawag dito. Medyo rare to. Protein deposit sa puso at ibang organs lumalabas. So, pag ganito, papacheck din kayo. Ibig sabihin, pwede naman walang kaso lang, baka may peklat lang, pero walang masama, pa 2D echo, pa ECG, pa-check na rin natin yung puso. Ito, medyo ibang mga sakit na to. Ito yung mga infective endocarditis. Minsan kasi yung puso, nagkakaroon ng infection, yung valvula. So, pag yung puso, may mga valve yan, di ba? Aortic valve, mitral valve. So, pag nag-infection yan, minsan tumatapon yung mga infection eh. Merong mga buo-buo na tumatapon. Kaya nagkakaroon ng dugo-dugo dito. Ayan o, tingnan nyo. Yan ang sign o. May mga parang linya-linya. Ayan o. Parang nasugat, pero ang daming sugat o. Splinter hemorrhages. Sign of infective endocarditis. Papado 2D echo, lalo na kung may lagnat. Titingnan natin maigi. Pwede rin naman nabunggo ka. Pag nabunggo yung paa mo, pwede. Pero pag nabunggo, isa lang dapat eh. Ito, halos lahat eh. Tsaka yan ang marami. Ito, merong masakit na bukol-bukol din sa daliri ng paa. Okay? Sign din to ng infective endocarditis. Ito yung mga inaaral ng mga medical students. Sa exam lagi to, Osler nodes eh. Siya nag-invento, si William Osler. Siya nakadiscover ng mga 1898, mga ganyan. Na-discover niya yan. So, pag may ganitong bukol, nakita niya, uy, may infection sa puso. Osler nodes, bukol-bukol sa paa.
Ito naman, medyo may brownish discoloration. Ito, actually, medyo hindi. Parang may sugat-sugat siya. Parang may dugo-dugo siya. Ayan eh. Heart infection, infective endocarditis. Pang-exam din to, Janeway lesions ang tawag dyan. So, kung meron kayo makikita kakaiba sa paan nyo o sa kamay ninyo, papacheck din yung puso kasi skin sign to ng heart disease. Ito, mapula, pakita mo, Doc Lisa. Common to sa Pilipinas eh. Ano, rheumatic fever yan. Common yan. Sa US, halos wala ng rheumatic fever. Ayan o. Erythema marginatum. Parang rash na paikot to. Malaki siya. Minsan nagkakaroon to mga bata eh. Okay? Paano nangyayari ito? Unang-una, na sore throat. Diba? Isip natin sore throat. Bale, wala. Ako, bata ako, madalas ako ma-sore throat. Pero ang sore throat pala, hindi pwedeng pabayaan. Ang mga tonsil na mamaga, may nana, yung mga bata, yung mga nakikinig sa atin, yung mga may tonsil, kailangan gagamutin ng antibiotic 7 to 10 days. Oras na hindi mo gamutin yung tonsillitis na bacterial ng 7 to 10 days antibiotics, pag hindi nagamot, may maliit na tsansa. Hindi naman lagi, pero sa Pilipinas kasi wala nang gamutan ng antibiotics. Hinahayaan lang mga batang mahirap na may tonsils eh. May tsansa pumunta sa puso yung infection dito sa tonsil. Pag lumipat sa puso, nasisira yung valvula sa puso, mitral valve, aortic valve. Pag nasira yan, heart failure na yung bata, o operahan na yung bata, pipila na sa heart center hanggang hirap na lumaki. Minsan hindi na humahaba ang buhay. Bakit? Kasi yung tonsils hindi ginamot nung nanay, nung bata pa yung bata. Hindi nabigyan ng antibiotic. Nagka-rheumatic fever, naging rheumatic heart disease, ito yung isang sign niya. Naglalabas sa balat. Erythema marginatum. May lagnat, masakit ang arthritis, bata pa, sumasakit ang kasukasuan, may lagnat at may ganitong lumalabas. Rheumatic fever. Ito sa bata rin to, Kawasaki disease. Okay? Pag ang bata may lagnat, may rash, tapos nagka-crack yung mga lips. Ayan o, nagka-crack yung mga lips at may mga rashes. May isang sakit sa bata, Kawasaki disease. Usually tinatamaan 6 months to 5 years old. Pwede mas matanda konti. Ano problema sa Kawasaki disease? Itong Kawasaki, maraming viral infection ng bata eh. Pero itong nakakainis na sakit na Kawasaki disease, ang salbahe dito, pwede niya sirain yung ugat sa puso, yung mga artery. Biro mo, isang viral infection lang sa bata, edad 5 years old, sinira na niya yung mga artery. Yung pang ano to, ito yung pang bypass, pang angioplasty, para to sa matandang naninigarilyo, high blood. Pero ito, 5 years old pa lang, sinira na niya. Marami ako nakitang ganyan eh, na yung puso, bara-bara-bara na. So, bata pa, 5 years old, parang may, ano talaga, may bara na siya sa puso dahil dito sa sakit na to, sa infection na to. So, ito isang sintomas. May rashes, nagda-dry, nagka-crack-crack. Kaya kailangan pa-check sa doktor. Ito, isang sign, naturo ko na dati. Earlobe crease. Yan, tingnan nyo yung tenga nyo. Ako tuloy, parang may linya ata tenga ko eh. Oras na magkalinya, tawag nila Frank sign. Usually sa may edad, basta may linyang ganyan, hindi yung palakihan ng tenga, yung may linya, may line. Nakita nila parang mas mataas ang sakit sa puso, chance na may earlobe crease. Ano explanation? Actually, ang isang theory is parang yung mga tissues ng katawan mas nagiging marupok. Kaya nagkakalinya. Parang hindi na siya ganun ka-pliable yung mga tissue natin dito, kaya nagkakalinya. Kaya pati yung puso humihina, usually sa elderly. So, yun lang nakita nila. Parang mas mataas ang sakit sa puso. Tunay po to. Check nyo. Earlobe crease and heart disease. May konting pag-aaral dyan. And lastly, ito, gray ring, arcus senilis. Tingnan niyo yung mata nyo. Pag wala pa kayong, pag 60 years old ka na, senior na, usually meron talagang linya. Pwede yon pag 60 years old. Pero kung wala ka pang 60, 50 ka pa lang, 40 ka pa lang, tapos nakita mo, silipin nyo, yung puti,
nabilog, dapat may konting, pag nabilog yan, pwedeng taba yan. Pwedeng cholesterol yan. So, mga high cholesterol, higher risk of heart disease, meron din ganyang Arcus senilis. Okay, sana nakatulong po to.